Kailangan lang po niyang malampasan ni President Digong itong health na to. Kasi maaakusahan siya, maaring madala siya sa isang lugar, ayan nga po, itatravel. Pero at the end of the day, may isang himalang mangyayari kasi. Gagawa siya ng isang malaking history sa Pilipinas. Kaya kung ano man po yung mga nangyayari ngayon, sad to say po sa mga wala akong kinakampihan, binabasa ko lang po ang tarot. Sad to say, sa bawat bato na ibabato at ipupukol sa ating dating Presidente Duterte, ay pag-angat naman at pagbango at pag-usbong ng kanyang political career. Diwa ay ikakatuko or hihilingin ko sa tarot ko ang pangalan ng ating dating presidente na si Duterte. Hindi ko na po sabihin yung buong pangalan kasi kilala naman na. Dating presidenteng Duterte, pakita mo sa akin tarot kung ano ang mangyayari sa kanya. Ito po. So, unang babasahin ko po ay ang nasa kaliwa ko, kung saan sinasabi ko, ipakita mo sa akin tarot kung ano nakikita mo kay dating President Digong Duterte. Kita nyo naman po babasahin ko at i-interpret ko po. Nakikita nyo po ito. Ito ay isang pag-asa na hinahawakan niya dahil may star siyang hawak. Ang ibig sabihin po nito, maaaring sa isip ng dating presidente ay ang hinahawakan niya ay ang liwanag. Ano yung liwanag na yun? Yun yung kanyang paniniwala. Yun yung nais niyang iparating na liwanag. Gusto niya ng kaliwanagan sa lahat ng nangyayari. Yan po siya. Gusto niya ipaliwanag, iparating, kaya binibigay niya sa universe. Binibigay niya sa universe ang paliwanag, binibigay niya sa universe ang lahat ng sitwasyon. Siya ay nasa hangman. Bakit hangman? Delikado? Kasi maaaring mabuhay or maaaring mamatay siya. Ito po Ito po ay sa side po ni ang ating dating presidente. Ito po ay ini-interpret ko. Maaari siyang mabuhay, maaari rin siyang mamatay. Yan po. Tatlong malalaking problema ang ibinabato sa kanya bukod doon sa alalahanin na alam naman natin na po mapalibot sa sinasabi nating politika. Ang una, yung tunay niyang karamdaman, meron siyang physically health na danger, yung diabetic niya or yung dugo niya, plus yung sistema ng kanyang tiyan. Kaya nakaganon. Pati na yung stress. Yan po. So, dito, maaaring mag-suffer ang health niya sa ngayon hanggang sa mga susunod na sitwasyon dahil sa sobrang stress. But not only that, pinaka-maano dito kasi is yung kalusugan niya sa pag-iisip na marami siyang gustong sabihin, marami siyang gustong iparating sa mga tao, pero hindi nga niya maiparating kasi nga ayaw niya, sinasarili niya yung mga bagay-bagay na problema ng kanyang kalusugan para sa ikabubuti nitong nakahigang ito. Itong espadang ito, ibig sabihin itong espadang ito is gusto niyang ilaban kung ano yung tama. Ito ay isang babae. Anak niya to. Alam naman natin na may anak siya na lumalaban. Actually, kung pakikinggan lang po dito, ang kutsilyo o ang espada na ito ay paglaban sa hustisya. Nilalaban nila ang hustisya at kung makikita nyo po ang hustisya ay pantay. So, dito makikita nyo po na talagang ang
ang politically dimension nila is hindi lang siguro po makita ng karamihan o yung iba nakakakita na ng katotohanan, pero ang gusto nila ay patas na laban. Ito po, ayan, nakita nyo. Again po, binabasa ko lang po ang interpretasyon. Isang babae, kadugo ito. Pangalawa, yung hawak niyang espada is paglaban. At ang timbangan ng hustisya. Gusto lang po nila ay hustisya at katotohanan. Yun ngayon ang nagpapalakas ng loob kay Tatay Digong. Kay dating President Digong. Ngayon, ang nandito po is, kailangan lang po niyang malampasan ni President Digong itong health na to. Kasi, maaakusahan siya, maaring madala siya sa isang lugar, ayan nga po, itatravel, pero, at the end of the day, may isang himalang mangyayari kasi. Gagawa siya ng isang malaking history sa Pilipinas. Kaya kung ano man po yung mga nangyayari ngayon, sad to say po sa mga, wala akong kinakampihan, binabasa ko lang po ang tarot. Sad to say, sa bawat bato na ibabato at ipupukol sa ating dating Presidente Duterte, ay pag-angat naman at pagbango at pag-usbong ng kanyang political career. Mawala man siya sa mundo, hindi ko po sinasabing mawawala kasi sa edad po talaga niya at sa stress na dumarating sa kanya, anything can happen. Mawala man po siya sa mundo, may magkikipaglaban para sa kanya. At ang masakit po, maaaring ang kanyang, kung ano man ang mangyayari kay President Duterte, vice versa, magkokos ito ng isang history na maaaring pumangit ang tingin sa politika ng Pilipinas. Kaya sana mapag-isipan ang lahat. Magkakaroon siya ng suffering sa health. Una, sa sugar. Pangalawa, stroke and heart failure. Pero sabi ko nga sa inyo, maaaring may kakampi sa langit ang ating presidente o sa universe kasi may surviving factor na darating at hindi ko makita kung ano yun kasi surviving factor pa lang. Nakakalungkot man pong isipin pero marami ang nagdidiwang ang akala nila ay mapapabagsak nila po ang ating dating presidente. Ito po ang tarot. Mababaliktad po ang sitwasyon. Kaya sana po, ako po ay nananawagan sa lahat. Wala po akong kinakampihan. Pag-isipang mabuti. Pag-isipang mabuti ang bawat hakbang. Dahil baka po dumating ang time, lahat ng ginagawa nila sa ating dating presidente ay bumiram na bumalik sa mga tao na nagsasaya ngayon. Hindi ko po alam ito eh. Ito ay pagsasaya na biglang babaliktad.